Visiting Lauren's home. Grabe talaga ang bilis ng panahon. 2019 yung last na nakita ko si Lauren kasi nasa Cebu din sila kasi nga paalis na rin ako ng Japan. Tapos very short lang talaga yung moment namin, yung banding namin. Kasi nga dahil nag-aaral ako noon at anong oras ako pumapasok, 7 a.m. Uuwi kami 7 p.m. As in, dahil makikita lang kami dahil gabi, kakain, ganun. As in, dahil konti lang talaga yung banding namin. Tapos yung 2021, nahain ako dahil bigla na lang sila na disgrasya at talagang grabe talaga dahil. So ayan, nasa heaven na sila kasama yung best friend niyang si Jake. At yung pinakamasakla pa talaga kasi nga hindi talaga ako nakauwi de as in dahil hindi ko na talaga siya nakita sa huling sandali niya. Kasi nga nasa Japan na ako at agreement talaga na wala talaga day uwian kahit may mamatay pa. Well, pwede naman talaga day mapilit pero ayun nga day. Tapos COVID time pa yun, grabe talaga day yung mga pangyayaring yun. Gustuhin ko man umuwi kaso yung pera ko talaga nito grabe bilang na bilang talaga kasi nga nung year na to yung February nag-birthday yung nanay ko 50th birthday tapos meron akong pa-surprise sa kanyang cash tapos ayun dahil naubos talaga yung savings ko so back to ano naman ako dahil save tapos nung May naman nito dahil ayan biglang nawala si Lauren grabe talaga dahil. Tapos COVID time pa to, grabe ang mahal ng ticket. So ano nang gagawin ko day? Paano ako makakauwi nito day? Tapos ngayong agreement nga, ibawal nga umuwi day. So makikipaglaban talaga ang person day. Makikipagtalo talaga ako day sa ano day company namin. Mapapagalitan ng person day. Kung gugustuhin ko talaga day, ayun talaga yung mangyayari. Kaya hanggang live lang talaga ako. Yun lang talaga yung moment ko. Pero hindi talaga ako nag-duty nito. Simula na namatay si Lauren from day 1 hanggang sa nailibing siya. Hindi talaga ako nag-work kasi nga paano naman ako mag-work day? Wala nga ako sa pag-iisip dahil hindi natin carry, di ba? Ako lang talaga natitira sa bahay unless meron talaga nagre-rest day. Kaya ayan, may kasama ako. Pero carry lang naman, hindi naman ako natatakot. Pero yung ginagawa ko talaga pag daytime, ayan, natutulog ako. Kasi nga, anong oras na ako natulog? Dahil umaga na talaga. Kasi nga, if nagbibilar sila, dahil ayan, nagbibilar din talaga ang person. So parang nasa ano rin talaga ako, dahil nasa Pinas. At dahil 9 days din ako dahil hindi lumalabas ng bahay kahit pag grocery dahil hindi na ako nakakapag-grocery. Wala na akong stock so wala akong choice dahil. So nung time dahil lumabas ako after ilang days ay nako dahil grabe talaga nangyari sa akin sa labas. So mag-isa lang ang person. So nagbabike ako dahil tapos dahil bigla na lang kumutik na akong mahimatay dahil kasi nga yun yung first day na lumabas ulit ako. Tapos parang naanuhan ako ng hangin. Tapos ayun dahil grabe mahirap talaga. Pinipilit ko talaga dahil yung katawan ko dahil na kailangan ko talaga dahil lumaban dahil kasi nga kailangan ko mag-grocery kasi nga wala na akong pa-foodies. At ilang minutes din dahil yung pababay ko dahil papuntang supermarket dahil. So mga 20-30 minutes yata dahil. Depende na yan dahil kung mabilis ka talaga dahil magpatakbo. Ito talaga yung disadvantage pa nag-a-abroad ka, OFW ka. Itong mga moment na to dahil na grabe talaga. Gustuin man talaga natin umuwi dahil ayan dahil hindi talaga tayo nakauwi. Kaya dahil super lucky talaga dahil if nasa ano lang tayo same country kasama yung mga loved ones natin. Grabe talaga yung life natin. Hindi talaga natin mapipredict if hanggang kailan